Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So nalalapit na nga ang Olympics mga kaibigan at naghahanda na ang bawat bansa para dito. Nakita natin na tinambakan ni Giannis at ng Greece ang Bahamas ng 30 points sa kanilang friendly game. Nagtala naman si Luka Doncic ng 32 points, 7 rebounds and 7 assists laban sa Brazil. At ang Canada nga ay nagsimula na din ng kanilang training camp. Madaming Canadian fans ang nainis sa Golden State Warriors nang harangin nila si Andrew Wiggins sa paglaro para sa kanyang bansa. Ito nga ang possibly first and last chance niya sa Olympics. Ito nga mga kaibigan ay sa simpleng dahilan lamang na gusto nilang healthy ito kapag ititrade na nila. Napaka-unfair nga nun para kay Wiggins at sa Canada, lalo na't gusto lang naman nilang itrade ito. Habang si Curry nga daw ay hindi mapagsabihan ng Warriors dahil dito ay madaming Canadian sa social media ang nagsasabi na takot umano ang Team USA at si Steve Kerr sa Canada kaya hindi umano nito pinayagan si Wiggins na maglaro sa Olympics. Alam nga daw nito ang sistema ni Kerr kaya naman hindi ito pinayagan. Well, ang Canada nga mga kaibigan ay may very loaded roster talaga sa ngayon. Andyan nga si Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Lu Dort, Andrew Nembhard, Kelly Olynyk at iba pang NBA players. At malaki nga sana ang ambag ni Wiggins sa team na ito dahil kulang nga sila sa big man mga kaibigan. At pwede nga maglaro ng stretch 4 si Wiggins para sa team na ito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang pinakamalaking threat sa Team USA ngayong Olympics? Andyan nga ang Australia, Canada, Germany, France at Serbia. Ngayon ay tumungo naman tayo sa New Orleans Pelicans. Ang team na ito ay nagpapalakas nga at gustong makipagsabayan sa mga bigating team sa Western Conference. And we can say na kaya nga nila itong gawin as long as healthy si Zion Williamson. Fans can argue na hindi magiging madali para sa OKC ang first round series nila laban sa Pelicans kung naglalaro nga si Zion. Lalo na't mahina nga ang kanilang paint defense kumpara sa ibang teams. Matapos ang DeJounte Murray trade, ang Pelicans nga ay magkakaroon ng very switchable lineup sa depensa. Kung sakali nga na umalis si Jonas Valanciunas at i-trade nila si Brandon Ingram, ang guards at forward sila ay sila McCollum, Murray, Murphy at Herb Jones. Apat nga itong player na lahat may height na 6'5" or above at may mahabang wingspan. Ito nga ang dahilan kung bakit malaking plus si Murray sa Pelicans. Ito nga ay dahil sa kanyang kakayahan na depensahan ng 1, 2 and 3 positions. At mas natural point guard nga siya kaysa kay CJ McCollum. With a healthy Zion Williamson, sa palagay nyo ba ay kaya na ng Pelicans makapasok sa top 4 ng West? Isama na din natin sa update na ito na si D'Angelo Russell ay hindi na aalis sa Lakers ngayong free agency dahil nag-opt-in na nga siya sa kanyang 18 million contract sa Lakers. Ilang oras lang nga makalipas matapos ang DeJounte Murray trade sa Pelicans. So, posibleng naging factor nga ito sa desisyon ni D'Lo dahil ngayon nga ay pwede na siyang i-trade ng Lakers. Ngunit para kanino nga ba ngayong wala na si DeJounte Murray sa market? Ayon din kay D'Lo ay excited na siyang maglaro para sa bagong Lakers coach JJ Redick at gusto na nga daw talaga na magkampiyon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?